Sabi ko kay Senate President, sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado, nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang na Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas nito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas, kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang, nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may corruption din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang Speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis ha, pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can also participate. Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman.
Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po, Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Sure. Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin, huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so doon sa Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so doon sa naging complaint These are kahapon, light moments lang ito. pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, ano? Pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gasto sa gasolina pag may hearing, ano? May escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya 2016 to 2022. Sir, senador po kayo noon, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas ng kung sino-sino, di ba? Accused to be discharged as a state witness, iba yon, korte na yon. Recommendatory yung prosecution. Pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell 1/4. Kasi hindi pwedeng selective. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Apparently, noong sinabi ko yon, para nagbago, hindi na bumalik eh. So sabi ko, tabla tayo. Kapag ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo na willing kang humarap sa pagdinig, na i-identify mo sarili mo, then this meeting happened. So wala pang willing to tell all, wala pa sir sa mga nakausap niyo? Well, alam mo, nagbabakasakali na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola eh.
Okay, Nympha, Daniel, and then Mean. Sir, yung sabi niyo po na nagpunta, based sa CCTV, pumunta dito yung Mina. Dun sa report sa Check inyo... yung name, ha? Opo. Yung Mina talaga. Pero WJ yan. WJ. Sir, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po Nakikinig ba? ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidla ng pera, sir? Hindi ko pa alam yon. Hindi ko pa nakita eh. Pinapasecure ko yung footage at the same time para mamaya kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. I-prepare na namin yung susunod na pagdinig, ano? Na Mina, tama. Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na pagkadami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. So, I-calibrate natin na priorities. Halimbawa, hindi ka pa naman importanteng matanong ngayon, siguro sa susunod na pagdinig na. Yeah. And then, sir, sabi niyo po, chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355? Ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. No? Hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the research work conducted by my staff. Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo, qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin.